lang space nito. 2 minuto, wala namang binubula lang kayo ng mga gwapo kayo dito. Lahat ng magaganda nandito na. Yung kumanta ng ikaw, pauwiin mo na. May asawa ka na, ma'am? Legal counsel, presidential spokesperson, at isang model sa rampa. Wala lagi. He is the epitome of sartorial confusion. Malacanang Atol. Pag ako ang nagsalita ay si my office, ayaw ko lang. Hindi ko feel yung palas-palas. Pero stricto dyan. Ang problema ito si Panelo, modo talagang devo of the moment is yung mga, kapot siguro, wala namang dadaldalang kabayo. Kasi nakamaong. Mas mahal pa ito sa ng gwardiya, walang maong. Pero actually, he is the lawyer of almost all na mga artistang nang mayroong kaso, naghiwalayan, siya yan. Kaya kung siya ang mga abogado, tuluyan na talaga. Pero nung the very first day I decided i-clean up of Boracay, it was in a cabinet meeting, kasi ang Boracay, lahat ng lumalabas ng dumi sa lahat ng hotel halos, papuntang Boracay mismo, dagat. And so, when I was campaigning, I was on the beach, I was inhaling. Inamoy ko sana yung hangin na presko, but mabaho. Kaya sabi ko, pag na-presidente ako, ipalinis ko to. Ngayon, pwede mang inumin pati ang tubig ng dagat. Okay na. Pero nung unang araw, di Bunga, sabi ko, sirahan ko ang Boracay. So news talaga yan. But the following day, sinusundan na si Secretary Lorenzana. But doon sa headline, naglalakad siya ng beach. Kinukunan siya ng kamera ng picture. Pero yung mata niya, ang mata nandoon yan sa dalawang puti na babae na nakabikini. Tapos tinawagan ko, sabi ko, Roy, akala po ba naglilinis ka ng Boracay? Bakit ka palagad-lakad dyan sa bisi? Tignan mo yung mga, nakalimutan ko. Siguro, bigyan mo lang ng panahon para magsawa si Simato kasi matanda na rin para sa akin. Hanggang tingin na lang yan. Hindi tinitignan niyang human rights ang biktima. They are only worried of a karkas. Tawag ko niya, putang inang karkas. Isang kriminal, lista sila ng lista, umabot ng 70,000. Sabi ko lang man, I will kill you. Pero hindi naman ko nakapatayan ng isang tao. Istorya man lang yan. Wala pala kayo. Pero sabi ko, sino nagpatay? Ewan ko. Tanong mo si baka si Anyo, DILG, General Anyo, o sa Armed Forces, ito si General Esperon, is from Pangasinan. Ako sinabi ko ganito, kung tumindig kayong mga major commanders ng Air Force, Navy, Police, pati Army, bababa ako. Uwi ako sa Davao. If I cannot get the kind of support that I was expecting all along, then I'd rather, wala na, bahala na kung sinong sumunod. Si Robredo na lang, yung babae.
kayong makuha dyan sa totoo lang. Ang mga Bisaya, Tagalog, nag-surrender eh. We embrace Christianity. Nung nag-embrace tayo ng Christianity, we became a very forgiving people. Kaya medyo kita mo ang ating mismong Diyos nakapako sa cross. Diyos na yan, ha? Nakapako sa cross. Ako, matapakan mo yung kalyo ko, paputukin mo yung bayag mo, puta. Kasakit kaya. Kaya, tayo, we are a forgiving people. Alam ko gaano ang sakripisyo ni Kristo. Kasi ako noong from high school, 7 years ako nagtapos ng high school eh. Naunahan ako ng mga classmate ko. Yan si Dominguez, kababata ko yan, valedictorian yan, hanggang nagtapos na lang sila. Ako nasa high school pa. Kaya sabi niya, walang swerte talaga itong bata na ito. Tatay ko, wala nang bilib. Sabi, may kasabihan sa Bisaya, yung mga Bisaya lang, do hanggang pantalan ka lang. Ibig sabihin, pagkalaki mo, ang trabaho mo, kargador. It's an idiom actually, Visayan idiom. Hanggang pantalan ka lang.